So kailangan niyo po ng blender at saka folding bed para sa inyong anak. Yes po. Okay, sige po. No problem. Yung pong blender, anong klaseng blender po yan? Para yung sa food processing. Ano pa po, bukod sa blender at saka bukod sa folding bed? Kasi yung anak niya pala may cerebral palsy. Ano pa pong kailangan niyo po, Nay? Yung sana po, sir, yung bed niya, yung paghigaan niya. Sana hindi laging nababasa yung likod niya. O sige po, magpapapunta po ako dyan ng reporter ko para gagawa ng assessment kung ano po yung mga kailangan niyo pa. Opo. Yung gamot niya po, sir, yung mga maintenance niya po, sir. Okay, good. So blender, bed, saka maintenance. Opo, sir. Ayun. Nakasalubong lang sa field at lumapit sa ating... Ayun, yung reporter natin nasa Tabok. Kalinga. Kalinga. May isang case po tayo doon. Tapos nag-mention nga po nito at si nanay po nagbebenta ng Nakita kakanin. niya, yung staff natin, lumapit siya at humingi ng tulong. Oh, okay, very good. Sige po, ma'am. Nandun pa ba yung reporter natin? Nakauwi na po, sir. Nakauwi na? Opo, babiyahin na lang po ulit. E di pabalikin natin. Yes, sir. Ma'am, yung reporter namin, babalik ulit dyan para i-assess po kung ano po yung mga iba pang pangangailangan ng anak ninyo. Ibibigay ko po. Ako na pong bahala. Sagot ko na po. Opo, sir. Okay. Thank you, sir. Walang anuman po. Salamat po sa tiwala. God bless. Opo. God bless. Bigyan natin ng bed, blender, yung folding, ano ba yung kutsyon? Opo. Special bed yan Opo. para doon sa Kasi lagi pasyente. daw po nababasa yung likod daw po, sir. O siguro mga diaper din. Opo. Tapos mga maintenance. Approve, Malaman bigyan po natin. natin, opo, papa-assess na lang po sa reporters. Magandang araw po, Ma'am Jeanette. Kami ay nagbiyahe pa Manila to Tabok para makita kayo ng personal at syempre po makita rin yung kalagayan ng inyong anak na si Grace. Pero una sa lahat, ma'am, no, maipakilala nyo lang din ang inyong sarili sa amin, pati po ang anak po ninyo na si Grace. Ako po si Jeanette Abawag. Ang anak ko ay 25 years old na may sakit na cerebral palsy. Nag-iisang anak po ang aking anak. Paano po nagsimula itong cerebral palsy ng inyong anak? Nagsimula ng 3 months old siya. Nalungkot ako kasi ako. Nalungkot ako kasi ako ang nag-iisang anak. Pero kaya ko mabuhayan siya ng mag-isa. Kahit wala yung tatay niya po. Ma'am, nasaan po ba ang tatay ni Grace? Wala. Hindi ko alam. Inabandon mo kami nung buntis po. Nung sinilang nyo si Grace, meron po ba kayong katuwang o may nakasama po ba kayo na tumulong sa kanya? Meron po yung mga parents ko. Tatay at nanay ko. Pinataguyod ko talaga ako. Nag-ibang bansa ako nun. Sa Lebanon. Tapos nagkaroon ng giyera. Yun, ang pinakamasakit. Umbisa ko pa lang nagkakagiyera na doon. Tapos kung saan ako pupunta. Yung pag-giyera ng Lebanese at saka Israel. Iniisip ko yung anak ko po, ma'am. Mga banang buhayin siya mag-isa kasi ako lang. Ikaw lang, ma'am, yung tumataguyod kay Grace. Opo. Sino po yung nagsilbing inspirasyon ninyo para kayo ay mangibang bansa? Si Grace, yung anak ko po. Parang siya lang ang buhay ko. Sa mga pamilya ko, yung papa, tatay ko. Masa lang yung tatay ko namatay. Ngayon sa sakit niya. Ma'am, nakita namin talaga yung hirap po ninyo bilang OFW. So, paano naman kayo umuwi ng bansa at ipagpatuloy ang buhay niyo muli sa Pilipinas? Yun, kahit anong tinitinda kong kakanin. Lahat sinasakripisyo para sa anak ko. Lahat ng sakripisyo ko po. Lahat ng ko. Yung pagod ko. Para lang sa anak ko. Para lang mataguyod ang kalagayan niya. Ganun ang kalagayan niya. Yun. Nagtitinda ako kung ano-ano. Kakanin. Kahit anong tinitinda ko para sa school. Para lang mabuhay yung anak ko. Para lang may pagkailangan kami.
kanino niyo talaga binibilin si Grace? Sa nanay ko po, sabihin ko, tignan niyo muna si Grace, pakainin niyo muna, painumin niyo mga gamot niya kasi punta akong magtinda para sa ginagamit niyang mga pampers or mga diaper niya, tapos yung mga gamot niya at saka yung nakailangan niya. Kahit wag lang sa akin, para sa anak ko. Sa anak mo na lang lagi. Kumbaga, Ma'am Jeanette, no, sinet aside nyo na po, pinagliban nyo na po yung inyong sarili at kayo'y nakatuon na talaga, yung buhay nyo, itinuon nyo na talaga sa inyong nag-iisang anak na si Grace. Opo. No? Meron ba kayong kasiyahan? May bonding ba kayo? Ano yung pinagkakabalan ninyo mag-ina, lalo na pag wala kang trabaho? Yung banding namin, lumalabas, kumbaga, pumunta kami sa kapitbahay, at simbahan, nagdadasal, buhat-buhat ko siya para maano niya yung pagmamahal sa akin, pagmamahal at ganoon pala ang nanay ko, kahit hindi nagpapasalita. Tsaka ma'am, Mahal, kahit mahal. hindi nagsasalita si Grace, alam namin, nakita namin, no, na talagang ramdam niya po yung pagmamahal ng isang ina at ng sakripisyo po ninyo. Kapag nagpapatugtog ako ng musika, nagkakanta ako, kumakanta ako para sa kanya, yung mga Christian song. Tapos ngumingiti, parang saya-saya ako. Yun. Ma'am Jeanette, napansin ko sa loob kanina na sa lapag lang pala natutulog ang inyong anak, no? At malaman lang din namin, bakit ba folding bed yung gusto po ninyong hilingin kay Idol? Para pagpaliguan ko yung anak ko, para hindi masasaktan kasi siya ng kasi hindi siya komportableng maligo. Ilalapag ko lang dito. Tapos kasi mahaba siya. Tapos yan. Ihiga ko lang, ihaga ko yan sa... Medyo mahirap nga po talaga, no? Kaya talagang yun ang gusto nyong mabili para sa anak po ninyo. Pero pag nabili po natin ay ang folding bed na yan, paano po mababago nito yung pang-araw-araw na buhay nyo mag-ina? Hindi siya nahirapan na papaliguan kasi mas ayos na yung pagliguan niya. Tapos comfortable po siya. Problema talaga, ma'am, no? Kaya mas maganda kapag liliguan nyo si Grace, mabili natin yung folding bed, ilalagay nyo na lang siya doon. Hindi na kayo talagang yuyuko tapos may hirapan, papahigain nyo pa si Grace dyan. Opo. So, excited na kayo, ma'am? Grabe excited po ako. Okay, Maraming bibili na po natin, ha? Sige po, tara na po. thank you po. Ito po talaga ang gusto ko para kay Grace kasi pag pinapaliguan ko siya, nahihirapan siya tapos laging nababasa yung likod niya po. So, yan talaga okay na talaga sa akin to. Rapi tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang Ma'am Jeanette, ang hiling nyo lang naman kay Idol Rafi ay isang folding bed lang, no? At syempre, si Idol Rafi po ay gusto talaga lahat ng tulong ay buo sa mga katulad po ninyo. At nakita namin yung kalagayan din ni Grace, kaya andito tayo ngayon sa bilihan po ng kama. Papasalamat ako kay Idol Rafi Tulfo kasi malaking tulong po sa amin ito na yung bed na to para hindi masaktan yung likod ng anak ko. Sa kalagayan po ni Grace, siya ay may cerebral palsy, no? So ina-expect natin talagang medical bed yung kailangan niya. Pero okay naman po sa inyo yung ganyan yung higaan niya dahil ito po ay choice niyo po talaga. Opo, okay na po yan. Kasi mas comfortable siya kaysa yung medical bed. Parang nasa ospital akong laging tinitignan tapos yun, natatakot ako. Advice din naman ng doktor sa inyo, no, na okay naman na humiga sa ganyan si Grace. So alam niyo naman, ma'am, na magugustuhan niya to, ano? Opo. Okay, sige ma'am, tingin po tayo. marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng hustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkainggitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takbuhan ng mga inaabuso. Pakasarap na merong tulad mong aming takbuhan upang
upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong ng walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulfo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rapi Tulfo. At dumating man sa puntong makagawa ka ng mali dahil sa taong gusto mong ipaglaban. Hamakin man nila o kutsain at ika'y pagkaisahan. Idol, hindi ka namin iiwanan. Kakampi mo kami, kakampi mo ang Diyos. Dahil alam niyang gusto mo lang makatulong sa iyong kapwa. Mapalad ang mga Pilipino dahil may isang Rapi Tulfo na ipaglalaban kung ano ang tama. Ikaw ang aking idol, san man makarating. Sana di ka magsawang kami ay mahalin. Gumawa ka man ng isang mali, yung milong nagawa mo paring tama ang aming didingalain. Kailangan ka ng ating bayan, kailangan ka ng mga Pilipino, lalo ng mga maliliit. Salamat sa pagtulong mo nang walang kapalit, Panginoong Jesus na ang bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulfo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rapi Tulfo. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulfo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan. Ma'am Jeanette, kayo ba ay nag-enjoy sa ating pamimili ng mga kailangan ni Grace? Super na super enjoy po ako. Anong nararamdaman niyo, ma'am? Ayan na, nakalatag na po lahat ng kailangan po ninyo. Parang panaginip lang po. Tapos masayang-masaya po. Dahil binigyan niyo po ang aking anak, Senator, Idol. Maraming salamat po. Hindi ko po alam ano ang may masasabi. Yun. At, Idol, maraming salamat po. Kayo ang nagbigay sa akin ng inspirasyon. Pero ma'am, hindi dyan nagtatapos dahil una sa lahat, andito kami para maiabot po ang tulong from Senator Rapi Tulfo po. At ito ma'am, mga 10,000 pesos po, pang financial assistance niyo po ma'am, na magagamit din po ninyo para pasimula, no? At alam po namin yung paghirap ninyo sa trabaho at makakadagdag po ito sa puhunan po ninyo sa pagtinda. Ito ma'am, 10,000 po. Maraming salamat po, Idol. Ito ma'am, another 6,000 po, no, para sa kanyang maintenance. At sana ma'am, maipagamot niyo si Grace. Sir Rafi Tulfo, salamat at mabuhay po kayo, Sir Rafi. Hindi naman nakapagsalita si Grace. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal mo sa kanya. Hindi niya lang masabi ang saya, pero parang nakita niya yung laking tulong sa kanya to. Parang panaginip lang po siya. Salamat po. Sa'yo, ika'y ginagabayan. Maminawit langit Nasuntuan jingga tieno Jumatang mempangatam simpitan
kamas langit. It dem kadakam diel daw ito'y awanemet tiba sumeyak kasmet pamakawan mi tiba su kada giti nakabasu kada kami di nakamet baybayan amanu abak di sulisok get salakan nakam tidak yes I love you.